CVT cleaning ng Aerox version 2. Share ko po sa inyo mga idol kung paano po tayo naglilinis ng CVT natin o ng panggilid dito kay Aerox version 2 mula sa pagbaklas at paglilinis. Start po tayo mga idol. Umpisahan po natin sa pag-aalis ng tornilyo. Gagamit po tayo ng Phillips screwdriver para maalis po natin yung outer cover. Unahin nating alisin tong mga tornilyo ng airbox. Kailangan din po kasi natin siya alisin para ma-access natin o maalis natin yung cover ng pinaka crankcase. Pag naalis na po natin yung mga Phillips screw, dito gamitan natin ng 10mm. Dalawa yan. Sa pinaka-airbox, ang tornilyo po natin nakuha, dalawa po dito, tapos siyam dun sa itim. At maaalis na natin yung cover ng airbox. Kumuha po tayo ng pwedeng paglagyan ng mga tornilyo. Ako, ito po ginamit ko, tray ng itlog. Sunod na natin sa crankcase natin, Phillips din po ang gagamitin. Sa crankcase, 6 na tornilyo naman po yung inalis natin. Madumi na po yung filter natin, yung pinaka-pumpo dito. Lalabang ko muna po ngayon kasi wala pa tayong pamalit, pero papalitan ko lang po ito sa susunod. Pinakalikod po ng cover, lilinisin din po natin yan, brushing po natin o sprayan natin ng panlinis. At para mabuksan po natin yung mismong crankcase, gagamit po tayo 8mm naman. Sa pinaka-crankcase, 10 naman po ito. At maaalis na natin yung pinaka-cover. Lilinisan din po natin yan, yung labas at yung loob ng cover. Sunod, alisin na po natin yung mga nut para maalis na po natin yung pinaka-parts ng CVT natin. Dito po, gagamitin na po natin ng impact wrench, tapos ito 24mm. Tandaan po natin, pag nagbubukas po tayo, ang paluwag lagi pong counterclockwise. Sunod natin sa pulley, 17mm naman po ito. Sa pulley, mayroon pa pong pinaka-washer dito yan. Pwede na po natin maalis. Unahin po natin itong drive base. Yes, may washer pa po dito isa. Tapos yung bell. Alis na rin natin yung bell. Dumi na. Maaalis na rin po natin yung pinaka-torque direct kasama yung belt. At sunod na po nating alisin yung pinaka-pulley kung saan po nakalagay yung mga bola. May washer pa ulit dito. Babalik din ulit natin yan mamaya. Lang din po natin yung itinuro po sa atin na pagbabalik po ng busing. May mga busing po na kumbaga walang markings, balik mo man ng paganto, pag ganyan okay lang. Tayo po pag nakakita tayo ng markings katulad po nito may guhit sa loob. Tapos po nahugot po natin na pag ganyan na nandito po sa banda na to yung guhit. So ibabalik ko din po siya ng pag ganyan mamaya. Yun po. Pinagsama-sama ko na po dito yung pulley set natin. Yan po yung una natin lilinisan. Isprayan ko po nito. Saka po babrushin itong degreaser. Kapag gasolina po yung gamit yung panlinis, huwag nyo po itong isasama yung rubber parts. Alisin nyo po natin to itong slider piece. Basama po yan pag gasolina ang gagamitin. Pero kung ganito naman pong degreaser, wala pong problema yan. Safe po yan. Ang ginagawa ko pong paglilinis dito at ginagamitan ko po ng degreaser, direct spray lang po. Pagka spray ko, babrushing ko, alisin ko po yung mga nakadikit na dumi, tapos po diretso punas na po ako. Gagawin po natin lahat yan dun sa parts ng buong pulley set. Doon natin yung bell, isasanhin ng dragging, maruming bell. Kaya nag-i-slide. Sa bell, ganun din po, spray, brush, tapos punas, tapos patutuyuin po natin. Sunod, baklasin na po natin tong clutch assembly natin dito sa may torque drive. May socket po ako dito. Ang size po nito is 39 saka 41. Yun po yung magkasama na. Tapos gagamitan po natin ng impact wrench. Kung nagbabaklas po tayo nito, idiin po natin para hindi tumalsik. Dahil nandyan po yung pinaka center spring natin. Ito naman po yung babaklasin natin, yung pinaka clutch lining. Mababaklas natin ito sa may clutch lining natin. Alisin natin yung clip. Ginagamitan ko po ng flat. Tatlo po yan, itabi po natin. Dito naman po, siklat-siklatin lang natin paunti-unti sa may gilid. Yan. May clutch spring, ginagamitan ko po nito. Pag pindot po natin, bubuka para mas madali. Ngayon, mababaklas na po natin yung mga clutch lining. Lilinisan din po natin to. Po natin pag gasolina ay panlinis, aalisin po natin to kasi goma din po yan, hindi po pwede sa mga gasolina yan. Pero doon po sa mga CVT spray o sa degreaser na ginagamit natin, kahit hindi naalisin, goods na yan. Yung mga binaklas po ulit natin, lilinisan, i-sprayan, iisisin, tapos saka natin pupunasan.
Ganyan po yung pinagkaiba ng malinis na doon sa isa na maitim o marumi pa. Ganito din po yung gagawin natin dito, lilinisan din po natin siya. Dito naman po tayo sa may torque drive, babaklasin din po natin siya para maalis po natin yung lumang grasa at malagyan ng bago mamaya. Lilinisan din po natin. Para mabaklas po natin, may 3 pin po yan. Ikutin lang po natin ng konti tapos tanggalin po natin gamit tayo lang long nose. 3 rin po yung aalisin natin. Pag naalis na po natin siya, iikutin lang po natin para mabaklas na po natin itong mismong torque drive at malinis natin. Pag gasolina po ulit yung gamit, aalisin po natin itong pinaka-o-ring. Goma din po yan. Ayan. Dahil po ang ginagamit ko yung safe po sa mga rubber parts, hindi ko na po siya aalisin. Lilinisin ko na lang po, aalisin ko yung lumang grasa para mapalitan natin mamaya. Pag nalinis na po natin lahat, itabi muna po natin, hintayin po natin na mas matuyo, mamaya naman po assemblein na natin siya. Dito naman po sa pinaka-crankcase natin, kung gasolina ang gamit nyo, dito huwag nyo bababaran o isprayan nyo dito. Yan, ako dahil degreaser yung gamit ko, safe naman po yan. Ida-direct na lang po natin siyang spray. Yan, saka po natin bablasyan. Pag malinis na, magbabalik naman po tayo ngayon ng mga parts. Assemble na tayo. Unahin po natin dito sa may clutch lining po natin. Ako bago ko ibalik, naglalagay po ako ng grasa dito konti. Konti lang po, hindi marami, kumbaga parang lipstick lang. At pwede na po natin ibalik yung mga clutch lining natin. Yung grasa po natin ginagamit, high temp po ito ha. Sa clutch spring naman po, kung ano po yung mahaba, siya po yung nandito sa side po na to. Yan, bali pa ganyan po. Ito naman po yung ibabalik po natin. Medyo pupuk-pupukin lang natin para mas pumatag. Huwag lang pong baka lang ipang papalo natin. Tapos balik na po natin to. Gamitan po natin ng long nose. 3 po yan. Sure po natin na pasok doon sa pinaka-slot. Sa torque drive naman po tayo. Kung gasolina po yung ginamit nyo at inalis nyo po yung orange, sure nyo muna pong inilagay nyo po yan ha. Yan, ako po yan. Nakalagay po siya pareho. 2 po yan. Assemble na po natin. Medyo gitna muna po natin yung butas para mabilis po natin mailagay yung pin. Ito po yan, 3 po yan. Ibabalik po natin siya dito. Ayan. Nakaganyan na po yung ayos. Dito naman po tayo maglalagay ng grasa. Ayan. Pupunuin po natin kung gaano kakapal po ito. Siyang diretso kung ganun. Ito sa loob, nilalagyan ko lang din po kahit konti. Ayan, buong paligid. Tapos balik na po natin to dito. Ikot-ikutin lang po natin bago po natin ibalik yung spring para mas kumalat yung grasa. Balik na rin natin yung center spring. Babalik naman po nito, may slot naman po yan kung saan po natin siya itatapat dito. Yan. May gatla siya. Medyo mahigpit yan, kaya kailangan natin ng puwersa. Kaya paka natin. Yan, ako po dito, diniinan ko ng tuhod sa kanyang isang kamay, tapos binalik ko po yung pinaka-nut. Gawin po natin, sagan muna po natin ang pakamay. Tapos higpitan muna din po natin gamit po yung pinakasakit. Tapos po niyan, saka lang po natin gamitan ng impact wrench para mas sumikip. Pag lalagyan naman po ng belt mamaya, may araw naman po ito. Ito papuntang manibela po natin. Bali pa ganyan po siya. Para mas mabilis po natin mailagay mamaya, ilagay na po natin dito yung belt. Medyo ikutin lang po padiin, tapos may ipapasok na po natin tong belt. Yan, ganyan. Huli naman po tayo. Unahin lang po natin tong backplate. Balik na po natin to. Yan po ganyan. Bali siya. Sunod, pwede na po natin ibalik yung mga flyball o yung bola. 6 po yan. Ako po, naglalagay po ako ng konting grasa dito. Konting-konti lang. Naglalagay din po ako ng grasa dito. Konti lang po, parang lipstick lang ulit. Assemble natin dito sa may crankcase. Balik natin itong washer. Ito. Sunod, pwede na natin ilagay yung pinaka-pulley. Sunod, yung manipis na washer. Balik yung torque drive. Maglagay din tayo ng grasa dito. Yan. Sasama naman yan doon sa loob pag ginalagay natin yung torque drive. Sunod, may ilalagay na po natin yung torque drive kasama po yung belt. At ibalik na rin po natin yung pinaka-drive base. Washer na makapal. Yung nut, ibabalik muna po natin ang pakamay. So, lagyan na natin yung bell. Nut niya. Saka natin higpitan parehas gamit yung impact wrench. At pag-startin muna po natin siya bago nating tuloy ang ibalik yung mga cover na inalis natin kanina.
At maglagay din po tayo ng konting grasa dito bago natin ibalik yung cover. Tapos po niya, pwede na po natin ibalik yung mga cover gamit po yung mga tornilyo na inalis natin kanina. Unahin po natin itong crankcase cover. Sunod na po niyan yung pinaka-foam na nilinis natin kanina, tapos yung pinaka-plastic cover ng crankcase, sunod na po yung pinaka-airbox cover. Yan po mga idol, sana kahit papano nagkaroon po tayo ng idea kung paano po nililinis yung panggilid o yung CVT ng mga Aerox version 2. Maraming salamat po, Ares po lagi.